sabi ko nga kanina, hindi aksidente, bakit ka nandito ngayon? Amen. Amen? Hindi rin aksidente, bakit ka nilikha ng Panginoon? At hindi rin aksidente, bakit ka ipinanganak? Amen. Praise God. Hallelujah. So no matter what generation you belong, okay, you are here for a purpose. And you are called for a purpose. Amen? Amen. Praise God. Hallelujah. You have a purpose that God has placed, especially in your life. Amen. That God wants you to do. Amen. Na mapangyari, natuparin, okay, naganapin yung plano at kalooban ng Panginoon sa buhay mo. Amen. Amen. Kaya sabihin mo sa katabi mo, okay, may ipinagagawa si Lord sa iyo. Huwag mong takasan. Amen. So, huwag po nating takasan. Amen? Okay, so can you please open your Bibles in the book of Romans, chapter 8, verse 28. Okay, anong sabi dyan? Romans, and we know that all things work together for good to those who love God and to those who are called according to His purpose. Amen. Praise God. So, bawat isa po sa atin, tinawag at pinili ng Panginoon. Amen. Okay? To do His purpose. May purpose po si Lord sa atin na dapat nating gawin. Okay? Ano yun? Okay? Ito yung pinaka-priority. Ito yung pinaka-main purpose ng Panginoon. Although marami siyang purpose sa buhay natin, pero ito po yung pinaka-main priority na purpose ni Lord sa atin. Okay? To go and make disciples. Amen. Amen. And to preach the good news. Amen? Amen. So, ilang taon na po nating idinideklara, ating isinisigaw yung ating mission statement. Okay? So, isa po sa purpose ng Panginoon sa atin is to win soul and make disciples. Amen. Praise God. Hallelujah. So, the question is, are you doing what God calls us to do? Ginagawa po ba natin? Are we doing what God has called us to do? Okay, so Silence. ibig bang sabihin yan, yes? Kaya sabi, silent means yes. Okay, so yun po yung tanong. Okay, alam niyo ba na there is a call to witness for Christ and we are God's witnesses. Okay, sabi nga dito sa Isaiah chapter 43 verse 10, okay, makinig, sabi dito, you are my witnesses, declares the Lord. So, ang Panginoon na po ang nagsasabi nito. And my servant whom I chosen. Hello, mga tinawag at pinili ng Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. So, hindi lang po tayo tinawag at pinili. Okay? Meron din po tayong purpose. At alam niyo ba, yung sabi ko, hindi tayo tinawag, hindi tayo pinili. Alam niyo ba yung pagpili sa atin ng Panginoon is hinantik niya tayo. Okay, alam niyo ba yung sa dinami-dami ng pipiliin niya, isa ka sa napili. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. So, we are God's witnesses and God chose us to preach the gospel. Amen. So, sabi dito sa Mark chapter 16 verse 15, and Jesus said to them, okay, to them. Sino po ito? Actually, ang kinakausap po ng Panginoong Jesus dito noon is yung mga alagad niya. And now God is saying this to us. Okay? And Jesus said to them, okay, sa atin, all generations. Okay? No matter what generation you belong. Okay? Go into all the world and preach the gospel to every creature. Okay, ipamalita daw po natin. Magsalita tayo, ipamalita natin. Okay, sa lahat ng nilalang saan man dako ng mundo. Amen? Ang alin? Ang alin? Ang good news, yung magandang balita. Amen? Okay, so siguro maraming sabi ng iba dyan, paulit-ulit na lang. Okay, paulit-ulit kasi God is reminding us again. Amen. Amen.
Hallelujah. So we are here to win the world for Christ. Narito tayo, amen, upang makilala ang ating Panginoong Hesus sa mga hindi pa nakakakilala sa Kanya. Amen? Amen. Okay, God called us out of darkness into His marvelous light. Amen. Ito tayo noon. Ito yung kondisyon natin noon. Noon tayo yung nasa dilim at dinala tayo ng Panginoon sa kaliwanagan, in His marvelous light. And now, that we are already in His marvelous light, tayo naman yung gagamitin ng Panginoon. Amen? Dadalhin din yung mga nasa dilim pa, yung mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Tayo naman yung magdadala sa kanila sa liwanag. Amen? So, magbabasa po ninyo sa 1 Peter chapter 2, verse 9. Okay? How? Paano natin gagawin ito? Okay? Magpagamit po tayo sa Panginoon. Maglingkod tayo sa Kanya na may galak sa puso natin. Yung hindi tayo napipilitan. Amen? Kumbaga yung all out, yung paglilingkod natin sa Panginoon, na ginagawa natin, yung mga bagay na ipinagagawa niya sa atin. Hindi yung kung kailan lang natin gusto at kung kailan lang tayo nasa mood or kung kailan lang tayo available. Amen? Amen. Okay? At hindi rin yung kapag may pinapagawa si Lord sa atin or ng mga leaders natin, pag-iisipan ko pa. Okay? Or sometimes we are saying, I will pray for it. Okay? I will pray for it. Amen. Ipag-pray ko pa. Okay? Lagi kong naririnig yun. O kaya kayo mismo naririnig nyo yun na, ipag-pray ko pa. Yes? Okay? We need prayer. Pero, ang sabi nga dito, we are called. Yes. We are chosen. Amen. Pinili na tayo, tinawag na tayo upang gawin yung mga ipinagagawa ng Panginoon sa atin. Amen. Amen. So, hindi na po dapat ipanalangin yan kasi pinili na nga tayo eh. Amen. 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 Praise God. Hallelujah. Okay, remember this, that we are Christ ambassadors. We are Christ representative. Yes. Amen. Hallelujah. And we are here. Hindi aksidente rin na dinala tayo ng Panginoon dito sa Hong Kong. We are here to make this nation, okay, a Christian nation. Amen. Okay, siguro malamang iniisip natin, Lord, ang tagal ko na rito, bakit andito pa rin ako hanggang ngayon? Paano tayo ililipat ng Panginoon sa ibang lugar? Paano tayo dadalhin ng Panginoon sa Switzerland, sa Amerika, okay, all over the world? Kung hanggang ngayon, hindi pa natin hindi pa nata-transform ang Hong Kong into a Christian nation. Amen. Siguro kapag ang Hong Kong isang Christian nations na, okay, siguro sasabihin ni Lord, o ikaw, doon ka sa US, o ikaw, doon ka sa Australia, ikaw, doon ka sa Switzerland, ikaw, doon ka sa New Zealand. Amen. Praise God. Hallelujah. Yes. Guys, doon sa binasa natin, anong sabi na doon? To preach the word. Sabi nga diyan, in all the nations. Amen. Hallelujah. So magkaisa tayo. Yes. Okay, share the gospel here in Hong Kong. Amen. Amen. At kapag naging Christian nations na tayo, makikita ninyo, wala na tayo dito. Amen. Nandun na Amen. tayo sa ibang bansa. Amen. Amen. I-level up tayo ng Panginoon. Yes. Amen. Hallelujah. Amen. You know what? Being called and chosen is a privilege. Yes. Amen. Imagine, many are called but few are chosen. Sabi ko nga kanina, doon sa few na yon, isa ka sa pinili, isa ka sa tinawag ng Panginoon. Are you not happy for that? Happy. Happy. O dalawa lang yung masaya. Are you not happy for that? Amen. Dapat natutuwa tayo, nagagalak tayo kasi isang pribilehyo po. Amen. Ang gamitin tayo ng Panginoon na mag-preach, mag-share. Okay? Magbahagi ng kanyang salita. Amen. Amen? Hallelujah. Sabi sa Romans chapter 1 verse 16, for I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. Amen. 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 Praise God. Sino dito yung pamilya niya, meron pang hindi nakakakilala sa Panginoon. Amen. Amen. Meron. At least sa akin, meron pa. And I'm still
trying o I'm still doing my best to reach them. Okay? Na maibahagi ko sa kanila ang tungkol sa ating Panginoong Jesus, yung kaligtasan. Amen. Unahin po natin ang pamilya natin. Amen. Amen. Dapat goal natin na dapat yung pamilya natin, lahat nakakilala sa Panginoon. Amen. Gawin natin, i-declare natin every day, yung Joshua 24:15. Ano sabi doon? As for me and my house, we will serve the Lord. Amen? Amen. Praise God. Hallelujah. So, ang sabi dito nga, for I am not ashamed of the gospel. Huwag po nating ikahiya na ipahayag, ipamahagi, ipamalita ang salita ng Diyos. Amen? Amen. Hallelujah. Kasi kapag ikinahiya natin ang paghahayag ng salita ng Diyos, okay, makinig kayo, tingnan ninyo, ang sabi sa Matthew chapter 10 verse 33, sabi dito, ngunit ang sino mang ikahiya ako at ang aking mga salita sa harap ng mga tao, ay ipapahiya ko rin sa harap ng aking Ama na nasa langit. Yes. Amen. So, wala po sigurong may gusto nito. Amen? Kaya huwag po tayong mahiya. Huwag tayong matakot. Okay? Dahil nangako naman ng Panginoon, nakasama natin siya lagi. Amen. Amen. So, ano yung dapat natin gawin? Shine. Yes. Magliwanag po tayo. Amen. Hallelujah. Sabi sa Matthew chapter 5 verse 16, okay? In the same way, let your light, okay, shine before others, that they may see your good works and glorify the Father who is in heaven. Amen. Okay, yung kaningningan po natin, yung ilaw natin. Kasi nga, di ba sabi natin, yung mga taong nasa dilim, dadalhin natin sila sa liwanag. Paano natin dadalhin yung mga taong nasa dilim kung mismo tayo nagdidilim? Dapat nagliliwanag tayo. Amen. At yung liwanag natin dapat naka-full blast. Hindi patay sindi. Hindi yan parang Christmas light. Lalo na Pasko ngayon, makikita yung mga Christmas light, patay sindi. Okay? On and off. Dapat naka-full blast yan. Hindi yan napupundi. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Okay, upang magliwanag tayo, ano yung dapat natin gawin? Okay, basahin natin Ephesians chapter 4, verse 22. Sabi dito, iwanan na ninyo ang dating pamumuhay. Okay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang kita. Okay. So, yun daw dati natin. Yung dating pagkatao natin. Okay, anong sabi diyan? Hubarin na natin. Meaning to say, alisin na po natin. Palitan na natin. Kung yung dating masungit tayo, dapat ngayon, hindi na masungit. Amen. Yung mga dati na ugali natin noon. Okay? Alisin na po natin yon. Amen? Palitan na natin. Ilang araw na lang, magpapalit na naman ng taon. Okay? Meron na bang napalitan sa ugali natin? Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. So, tignan po natin. Ilang araw na lang 2025. 2025 na. Okay? Meron ba napalitan sa mga ugali natin dati? Amen? Praise God. Hallelujah. So, sabi nga sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, hallelujah. If anyone is in Christ, okay, the old things has gone and the new has come. Sino dito yung nasa Panginoong Jesus na taas ang kamay? Amen. Amen. Hallelujah. So, ang ibig sabihin yan, wala na po yung dati. Yung luma nating pagkatao. Amen. Tayo ay binago na ng Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. So, be an example. Amen. Amen. Be an example. Be a model. Amen. Be a pattern to the believers. Amen. Hindi lang sa believers, most of it is to the unbelievers. Yes. Amen. Maging model po tayo. Okay? Kaya nga sabi ko paano natin mahihikayat yung mga hindi pa Kristiyano na maging Kristiyano kung mismo tayo hindi nakikita sa atin ang pagka-Kristiyano. Amen. So, magkaroon din po tayo ng spiritual check-up.
Amen? So, para ma-convince po natin, okay, yung mga wala pa sa Panginoon, okay, para mawin natin sila, okay, mahikayat natin sila, dapat makita po sa atin ang buhay, okay, ng ating Panginoon Jesus. Yun naman yung ginugol natin, di ba? To be a Christ-like character. Amen. Kaya nga sabi ko, paano natin sila matatransform into Christian kung mismo sa atin hindi nakikita ang pagka-Kristiyano. Amen? Hallelujah. So, we are called for a purpose. Amen. Tinawag po tayo dahil may layunin po ang Panginoon sa atin. Yes. Amen? Okay. Kung paanong tinawag ng Panginoon si Jeremiah, ganun din po tayo tinawag ng Panginoon. Amen? So, ito po yung ating supporting verse. Jeremiah chapter 1, verses 5 to 9. Amen? Okay. So, ito po yung conversation ng ating Panginoon at ni Jeremiah. Okay, sabi dito, if you have the Bible or kung may Bible apps yung mga cellphone nyo, sumunod kayo. Sa Tagalog po siya kinuha, magandang balita Biblia. Okay, sabi dito, sinabi sa akin ni Yahweh. Okay, ang nagsasalita po dito si Jeremiah. At ngayon, ang nagsasabi po sa atin nito ay ang Panginoon. Okay, sabihin natin lahat. Sinabi sa akin ni Yahweh. Sinabi sa akin si Yahweh. Amen. Okay, verse 5 sabi dito, pinili na kita bago ka ipinaglihi upang maging propeta sa lahat ng bansa. Amen. Okay, sabi niya dito, ipinaglilihi ka pa lang sa tiyan ng magulang mo, ng nanay mo. Andun ka pa lang sa loob. Ang sabi ng Panginoon, pinili na kita upang maging propeta sa lahat ng bansa. Kaya nga sabi ko, hindi lang tayo pang Hong Kong, pang all over the world po tayo, pang global po tayo. Amen. Praise God. Hallelujah. So tayo yung mga propeta, nasa tiyan pa lang tayo. Okay, pinaglilihi pa lang, sinabi na ng Panginoon, pinili na kita upang maging propeta. Hello, mga propeta ng Panginoon. Amen. Amen. Okay, sa verse 6. Okay, sabi dito sa verse 6. Sinabi ko naman, okay, ito yung sagot ni Jeremiah. Sabi niya, sinabi ko naman, Yahweh, okay, hindi po ako marunong magsalita. Sino dito yung hindi marunong magsalita? Pagsasalita ng Diyos na ibabahagi, hindi marunong. Pero pag sa buhay ng iba, marites. Ang daming ibinabalita. Okay? Hindi ako marunong magsalita, sabi ni Jeremiah. Bata pa po ako. Sabi niya, tingnan mo nga yung katabi mo. Bata pa ba yan? Bata pa ba yan? Okay, verse 7. Sabi sa verse 7, subalit sinabi niya sa akin. Okay, sabi daw ng Panginoon kay Jeremiah, huwag mong sabihing bata ka. Sabi ng Panginoon kay Jeremiah, sabi mo sa katabi mo, huwag mong sabihing bata ka. Yung height ko ng bata. Okay, ulitin ko, sabi sa verse 7, subalit sinabi niya sa akin, huwag mong sabihing bata ka, dahil matanda ka na. Nakasulat ba yon? Nakasulat ba yon? Oh, halata yung nagbabasa ng Biblia. Wala ko sa Biblia yung matanda ka na. Hallelujah, praise God. Okay? Sabi ng Panginoon kay Jeremiah na sinasabi din sa atin. Sabi dito, sinusugo kita, kaya't humayo ka. Amen. This is a command to obey. Yes. Isinusugo kita upang humayo ka. Ipahayag mo sa lahat ang aking iuutos sa iyo. Okay, ipahayag mo daw sa lahat. Okay, ano yung sabi sa verse natin kanina? We have to preach the word to all creation. To all creature. Amen? Okay, verse 8, sabi dito, huwag mo silang katatakutan pagkat ako'y sasa iyo at iingatan kita. Amen. Amen? So yun din po yung sinasabi ng Panginoon sa atin ngayon. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito.
Amen. So ito po yung assurance na ibinigay sa atin ng Panginoon. Amen. Okay, verse 9. Ito yung maganda. Okay, makinig. O kaya basahin ninyo. Baka mamaya ka, gaya kanina. Sabi ko, sino naniniwala na may nakasulat na matanda, parang may nag-yes. Okay, verse 9. Pagkatapos, iniunat ni Yahweh ang kanyang bisig. Hiniko ang mga labi ko. Ito yung mga labi ko. Okay? At sinabi, Hayan, ibinibigay ko na sa iyo ang mga dapat mo sabihin. Amen. Ang Panginoon na po ang magbibigay sa atin ng ating sasabihin. Yes. Kapag nagbabahagi po tayo, kapag nagpapahayag tayo, kapag nag-share tayo ng kanyang salita, ng magandang balita. Amen. So wala na po tayong dapat ikatakot. Wala na tayong dapat ikabahala. Amen. Ang gagawin lang natin, ibubuka lang natin ang ating mga bibig. At bahala na ang Panginoon. Sinabi niya dito, ako, sabi niya dito, ang magbibigay sa iyo ng dapat mong sabihin. Amen? Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. So wala na po tayo. Kasi alam niyo, ang kinatatakutan natin, kadalasan, is yung minsan, sinasabi natin sa sarili ko, hindi ko alam ang sasabihin ko. Ay, wala akong alam na memory verse. Ay, hindi ako gaano rooted sa salita ng Diyos. At ito yung kapag maghahayag na tayo ng salita ng Diyos, lalo na kapag maraming tao, ito yung kinakabahan na tayo. Ito yung mga hadlang, bakit hindi natin na ibabahagi ang salita ng Diyos sa iba. Amen? Pero binigyan na po tayo ng Panginoon ng assurance. Yes. Yung sinabi ng Panginoon kay Jeremiah, ito po yung sinasabi ng Panginoon sa atin sa araw na ito. Amen? Amen. Na siya na ang magbibigay ng mga sasabihin natin. Amen? Amen. Praise God. Hallelujah. Amen? So, yan na po yung wala na tayong dapat ikatakot. Ang gawin lang natin, share the good news. Ibahagi natin. Amen? Dahil ang sabi ko nga, okay, kapag ang Hong Kong na ito, na-transform na into a Christian nations, okay, ikakalat na tayo ng Panginoon sa iba't ibang panig ng bansa. Amen. We are going to preach the world. We are going to preach the good news all over the world. Amen? Amen. Praise God. Hallelujah. So, just as God had a life plan for Jeremiah, and so with us. Amen. Kung may plano, may layunin ang Panginoon kay Jeremiah, ganun din po sa atin. Amen? May plano po ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. 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 Praise God. Hallelujah. His goal for us is to live in accordance with His will to allow it to happen. Okay? Na mapangyari. Ano man yung plano, ano man yung kalooban ng Panginoon sa atin, mapangyayari yan. Amen? God promised to be with us to empower us. Amen? Yun naman ang sinabi niya eh. Sasama siya lagi sa atin. Kasama natin siya lagi. I am always with you. At ibinigay na niya rin sa atin yung mga dapat nating sabihin. Amen. Dapat ang sagot natin dyan, here I am, Lord, send me. Amen. Ito ako, Panginoon. Okay? Gamitin mo. Ipadala mo ako. Amen. Ito dapat yung reply. Ito dapat yung sagot natin sa Panginoon. At kapag sinabi natin na send me, okay, dapat available tayo lagi. Amen. Hindi yung kung kailan lang natin gusto, hindi yung kung kailan lang tayo available at kung kailan nasa mood tayo. Okay? Dapat available tayo lagi in season or out of season. Okay? We have to preach the gospel. Amen. Hallelujah. Praise God. Kapag tinawag naman tayo ng Panginoon if God called us, He will equip us. Yes. Lahat ng kailangan natin, lahat ng mga resources natin, ibibigay po yan ng Panginoon. Amen. All we have to do is to obey Him willingly. Yung sumunod tayo sa Kanya nang may galak sa ating puso. Amen? Amen. Okay, sabi nga dito sa 2 Corinthians chapter 3, verses 5 to 6. Okay, sabi dito, kung sa aming sarili lamang ay wala kaming sapat na kakayahang gawin ito. Okay.
Ang Diyos ang nagkakaloob nito sa amin. Tama. Okay, alam niyo po, yung mga ginagamit ng Panginoon, yung mga nagmi-minister, yung mga naglilingkod sa Panginoon, alam niyo, hindi po yan sa sarili namin kakayahan. Yan po ay dahil sa kakayahan na ibinibigay ng Panginoon sa amin at sa bawat isa sa inyo. Amen? Kasi sabi niya sa salita niya, without me, you can do nothing. Amen. Kung wala po ang Panginoon sa buhay natin, wala po tayong magagawa. Amen. Amen? Bakit tayo nagtatagumpay sa mga iba't ibang klase ng pagsubok? Because God is with us. Anong sabi sa pangako ng Panginoon? I will never leave you nor forsake you. I am always with you. Amen. So yun po yung pangako ng Panginoon sa atin, na kapag ginamit niya tayo, pag naglingkod tayo sa Kanya, He will provide everything we need. Amen. Amen. Kaya nga, ito yung nasasabi natin, di ba, kapag ginagamit tayo ng Panginoon, Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Okay, we can do all things through Christ who strengthens us. Amen. Sabi ko nga, hindi natin kaya kung magre-rely tayo sa sarili natin kakayanan. Amen? God will do it for us. The Amen. strength, okay, ay galing sa Panginoon. Yes. Hindi sa sariling kalakasan natin. Amen? At sabi pa sa Hebrews chapter 7 verse 25, okay, that Jesus always lives to intercede for us. Andyan lagi ang Panginoong Jesus to intercede for us. Amen. Hallelujah. Ang Panginoong Jesus po yung ating intercessor. So with the Holy Spirit. Dahil ang Holy Spirit na po ang Diyos natin sa panahon ngayon. Siya na yung kasakasama natin lagi. Yes. Amen? At ito rin ang sinabi sa Luke chapter 12:12. Sapagkat ituturo sa inyo ng banal na Espiritu sa oras ding iyon kung ano ang dapat ninyong sabihin. Amen. Kung hindi na po natin alam ang sasabihin natin, okay, binigyan na naman tayo ng assurance. Luke 12:12. Okay, ituturo daw sa atin ng banal na Espiritu kung ano yung dapat nating sabihin sa mga oras na hindi natin alam ang sasabihin natin. Yes. Amen. Amen? Kaya nga lagi kong sinasabi, always filled with the Holy Spirit. Naisin natin lagi na mapuspos tayo ng banal na Santong Espiritu. Amen? Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. So, we are God's workmanship. Okay. Tayo'y kanyang nilalang. We are His work. And we are His design. Kaya nga, di ba sabi sa salita ng Diyos, sinabi din doon na we are created in the image of God. Amen. 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 Praise God. So, we are created in Christ Jesus for a purpose of performing good works. Okay? Ito yung upang maiukol natin yung buhay natin sa paglilingkod sa Kanya. Amen? We are not saved by good works, but we are saved, okay, we are saved for good works. Amen? For a purpose. Para sa layunin ng Panginoon. God's purpose will be fulfilled. Ano yung layunin ng Panginoon sa atin? Mapangyayari po yan. Amen? As we listen to our calling with a soft heart. Amen? Hindi po natin matatanggap ang calling na yan. Hindi magmamanifest ang calling na yan if we have a hardened heart. Kung matigas ang puso natin, kung may pride tayo sa puso natin, amen, yung calling natin, hindi magmamanifest. So, dapat isurrender po natin ang puso natin sa Panginoon. Amen. Dapat yung puso natin laging naka-in-tune, laging naka-in-line, okay, sa mga plano at kalooban ng Diyos sa atin. Kasi alam natin, our heart is deceitful. Yes, naglilingkod tayo. Yes, ginagawa natin yung pinagagawa ng Panginoon sa atin. Pero kumustahin natin ang puso natin. Check our heart. Huwag lang tayo sa doktor nagpapa-check up. Magpa-check up din po tayo sa Panginoon.
Amen. And let's also have a spiritual check-up. Kumustahin natin yung puso natin. Amen. Hallelujah. Anong meron sa puso mo? Alam nyo, if there is something in your heart, if there is something hidden in our heart na hindi natin ma-release, hindi natin ma-surrender, hindi makakakilos ang Panginoon sa buhay natin. Yes. Yes, nagagamit tayo. Pero tignan natin kung yung bang paggamit sa atin, at we have a pure heart na magpagamit. Okay? Tignan din natin. I-check natin. Kaya nga sabi ko. So if there is something that hardening your heart, surrender it to God. Amen. Para yung pagkakapili, pagkakatawag sa atin, ay makakilos ang Panginoon sa buhay natin. Amen. Uulitin ko, hindi makakakilos ang Panginoon sa buhay natin if there is something wrong in our heart. Sabi ko nga, our heart is deceitful. Nag-worship din naman ako. Alam ko lahat ng instrument. Nagagamit ako every Sunday. Hindi lang every Sunday, every talakayan ako na-assign. Check your heart. Is there a murmuring? Is there a complaining? Is there, is your heart obeying? Remember, church, we are gold. We are chosen. And we are anointed by God. Amen. Amen? Amen. Praise God. Kaya nga sabi ko, yung calling natin magmamanifest. If we receive it with our soft heart, with a humble heart. Amen. Kadalasan, alam nyo, ang deceiving na ginagamit ng kaaway natin is pride. Habang nagle-level up tayo, habang ginagamit tayo ng Panginoon, bantayan natin ang puso natin. Yes. Amen. Madaling isaksak ng kaaway ang pride sa isip at puso natin. Pag nagkaroon tayo ng pride, alam nyo na ang mangyayari. Kung paano na nag-success tayo, nag-succeed tayo pataas. Kapag pumasok ang pride sa puso natin, napakadaling bumagsak. Kagaya ng nangyari kay Lucifer. Remember, Lucifer before is an angel. Because of pride, na-kick out siya sa heaven. So cast out the spirit of pride. Kaya sabi ko, lagi nating bantayan ang puso at isipan natin. Amen? Okay, and lastly, let's focus and commit ourselves. Okay? Sa Great Commission. Sa lahat ng ipinagagawa sa ating Panginoon, let's obey. Amen. Without murmuring, without complaining. Let's obey. With a gladness in our heart. Yung may galak, may tuwa sa puso natin. Amen. Huwag po tayong magpapadistract sa kaaway. Amen. Amen. Because you know what? The enemy, Satan, knows when na malapit nang dumating ang ating Panginoong Jesus. And we are doing our best. Okay? Na pagdating ng ating Panginoong Jesus, ready tayo. Habang ginagawa natin yan, ang kaaway nagpo-24 hours na i-deceive tayo, i-distract tayo sa mga layunin ng Panginoon na itinagagawa sa atin. Amen? Okay, listen, kaya nasabi sa Luke chapter 9, verse 62, but Jesus told him, anyone who lets himself be distracted from the work I plan for him is not fit for the kingdom of God. Amen. Kung nagpapadistract tayo, kung nagdi-distract tayo sa mga layunin na ipinagagawa ng Panginoon sa atin. Okay? Kapag nagdi-distract daw tayo, okay? We are not fit to the kingdom of God. Hindi tayo karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. So don't get distracted for our calling. Remember, church, we are called
We are chosen. Amen. We are called, we are chosen, we are appointed, and we are appointed. We are anointed. Yes. Amen. Huwag po natin sayangin yung pagkakatawag natin. Amen? Uulitin ko, sabi nga kanina, many are called, but few are chosen. At sa karamihan yun, isa ka sa napili ng Panginoon. Amen? So don't get distracted. Ano man yung ipinaparanas, ano man yung ginagawa ng kaaway sa atin, let's fix our eyes on Jesus. Amen. The author and the perfecter of our faith. Yes. Huwag tayong tumingin sa paligid. Amen. Madidisig tayo. Amen? Ang ginagawa ng kaaway ngayon, okay, dinidisig niya tayo. Kaya huwag tayong padidisig. Okay? So, dapat magkaroon tayo ng discerning spirit. Amen. Praise God. Yung discerning spirit natin, kung hindi na gumagana yan, i-activate ninyo. Ask God for the discerning spirit. Amen. Upang ma-discern natin, deceive na ba tayo o hindi pa? Ginagawa pa ba natin yung ipinagagawa ng Panginoon sa atin o hindi na? Amen? Amen. Praise God. So, alalahanin po natin, hindi aksidente, bakit natin ito? Amen. Bakit ka ipinanganak? May layunin po ang Diyos sa atin. Amen? Amen? God choose you for a purpose. Amen. Amen? So just fix our eyes onto Jesus.